Blessed Sunday afternoon po sa bawat isa na ating kasama ngayong hapong ito na nasa 301 days tayo ng Pangasinan Eagles Network live streaming for Pangasinan Eagles. At ito po ang inyong Pastor Bubot na nagsasabi ng mapagpalang linggo ng hapon dito po sa Farmville Subdivision. At salamat po sa bawat isa na makakasama ko ngayong hapon at ako po yung nagbibigay pasasalamat sa inyo for being there always in the name of our beloved Savior Jesus Christ, for I believe that only Jesus can unite us as one. Kung kaya tayo po ay muli magkakasama at tayo po muli ay mag-umpisa sa isang panalangin, giving way and asking the presence of God in our life and in our family, wherever they are. So tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Panginoon Diyos, makapangyarihan ka po sa amin kung kaya kinukuha namin ang pagkakataon na ito because of your Son Jesus. That's why we unite, that's why we are here, because of His name alone. And I pray for the Holy Spirit to just come into our lives at patuloy na ikaw po ang mangusap sa amin. Gamitin mo po ang mga pagkakataong ito. Ikaw lamang ang maitaas, maitanghal at mabigyan ng karangalan. Sapagkat kapag nagawa po namin yun, Lord, at nakita mo ang aming puso, ay ikaw na po mismo ang magbibigay sa amin ng mga pangangailangan na nararapat ibigay sa bawat isa, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa lahat ng mga anak mong tumatawag sa pangalan mo, Jesus. Kung kaya, Panginoon, I pray for a flow of the Holy Spirit, of your Holy Spirit, at mangusap ka, Panginoon, upang magamit ang mga pagkakataong ito, magbigay ng kalakasan, kagalingan, himala, katugunan, kapunuan sa lahat ng mga hinahanap po ng bawat isa, wherever they are. Abutin man ng saan man abutin ang Facebook live streaming na ito, sa mga nakikinig, sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa mga magsishare at bubuklatin ito. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good afternoon, everyone. Here we are again, Sunday, at dalangin ko, kayo po'y nakapag-church at ito'y pandagdag na lang. Pero kung wala pang physical, kayo po siguro nasa inyong mga tahanan. That's why nabuo po ang Pangasinan Eagles Network dahil because of the lockdown. And we are about to celebrate our first year anniversary ng Pangasinan Eagles Network this April 24. Tayo po ay muling magla-livestream doon. Sabay-sabay po tayo magla-livestream doon. At tunay ng kabutihan lamang ng Diyos ang maipahayag sa araw na yan. Kung kaya ngayong hapon, tayo ay muling mag-uumpisa. At nakakatuwa naman na hindi kayo nagsasawang manood sa inyong Pastor Bubot na araw-araw po ay nagla-livestream. Makakasama ninyo 5 to 6 every Wednesday to Monday except Tuesday 4 to 5 p.m. Giving way for Pastor Freddy Aquino naman. So, habang kayo naman po ay nagsishare, ay ako naman po ibabati. Bigyan nyo ako ng pagkakataong makabati sa inyong lahat, for this is the trademark of this live streaming that I want to greet everybody. Kung ako man po ay merong mga na-miss, at hindi mabasa, ay siguro patawarin nyo po ako. Kung kaya po ngayong hapon, ang number 1 natin si Kuya Bonnie Likiran. Ganon din si Katrina man dapat ng Sapang. Princess Chilen o Komen, ang cute-cute, chubby-chubby na apo ni Ate Rosalina Marinay ng Las Piñas City. Pasensya na po, hindi ko mabasa yung pangalan ninyo, written in Japanese. Kung kaya hindi ko kayo mabati. Sa pasensya na po. Ganun din kay Eliza Hortilano, good afternoon. At mabuti naman, Eliza, Ganun din kay Ate Rita at saka kay Kuya Danilo Caloocan City. At of course, si Ate Esther Pastora Estrella de la Cruz ng ECM Dunamis. Kumusta na po? Sina Tatay Rudy, sina Josh, ayan. Si Romel ba nasa Hong Kong at saka si Luan. Magandang hapon sa inyo dyan. At ang buong De La Cruz clan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Happy birthday, Roldan. Ayun, nag-birthday din si Roldan ata kahapon. At binabati ko siya ng mapagpalang birthday. Roldan. Although hindi ka nanonood sa akin siguro ngayon, binabati pa rin kita. Ganun din po ang aking kaklasmate dyan sa Cagayan de Oro City, si Miriam D. Kaklasmate ko po ito ng high school. It was way back
46 years ago, kami po yung magkasama-sama noon. 1975 po kasi kami, batch 1975 ng LC, Luzon Colleges, na ngayon naman po ay University of Luzon na. Ate Rita, magandang hapon. Kay Kuya Danilo, magandang hapon din. Si Junel Tarangco Agapay ng Asinggan, Pangasinan, good afternoon. Zach C. Jukino, magandang hapon. Long time no see. And of course, ang Kawile family sa pangunguna ni Kuya Lino, si Ate Virgie Rosario Kawile, at ang buong mag-anak. Binabati ko po kayo ng blessed Sunday afternoon. And always with you in prayers po. Pray, pray, pray. Ano po, Ate Virgie, ganun din sa aming ninang, si Susan Tenorio Rosario. Magandang hapon, ninang, at salamat po sa inyong panonood ngayong hapon dyan sa Marunong at dyan din po sa palengke, no? Magandang hapon po sa inyo. Ate Rosalina Marinay, magandang hapon din po sa inyo. Ayan, Kuya Alex Abwid is watching with us together with Nanay Malu Abwid ng Taguig City. And of course, thank you Melanie Loren Santiago sa mga prayer request. Magandang hapon sa inyo dyan sa Hong Kong. Kumusta na ba ang Hong Kong? Nakakamiss na. 1 year na akong hindi nakapunta dyan. Ganun din. Katatapos lang po ng Bible study namin. Sabi ni Junel, praise God. Junel, sinong nag-lead ikaw? Ha? Yan. Pinatay ko yung isang malamig Ganon din po kay Janet Dizon. Magandang hapon po, Ate Janet. Pagpalain kayo ng Panginoon. Marisa Meneses Parago, nandito sa aking likuran. Okay. Lolita Kawili, good afternoon. At saka ganon din si Cynthia Resngit Marquez. Good afternoon po sa inyo. Pagpalain pa tayo ng Panginoon. At ganon din si GBT Honey Grace is also watching with us. And of course, si Atis Erlinda Lumiwan Velasco. Hello po. Ayan. Opo, Pastor, nasa Hong Kong pa po. Ngayon po, birthday ni Roldan. Pastor, sabihin ko po sa kanya, mamaya sa family. Wow! Praise God, ni family devotion. Wow! Sarap umattend. Hello po, Pastor Australia. Mukhang na-answered prayer na tayo. Family devotion na. Samahan kayo ng Panginoon. At pakibati na lang po kay Roldan. Sabihin sa kanya, pansit. Joke lang po. Peace po sa inyo. At magandang hapon din kay Leslie ng Region 1. Hello sa iyo, Leslie. At Judith Lavarias Caranto from San Carlos City. Hello, Judith. Ganun din si Brenda de la Cruzara ng Marunong at ng Dubai. Pagpalain kayo ng Panginoon kasama ni Jem D, ni Gemma, pagpalain kayo dyan. Magkasama ba kayo sa bahay? Eric Spina, good afternoon sa iyo, At pagpalain ka ng Panginoon, Eric. Ganun din kay Josephine Abalon Iko. Blessed afternoon sa inyo, sa inyong family. Kay Delia Oscanio ng Japan. Good afternoon sa iyo, Delia. At ganun din si Leo po from Mangaldan. Pastor Leo, hello po sa inyo dyan. Siguro pauwi na si Pastor Leo ng Mangaldan. Layo naman ang pinanggalingan. Talagang sacrifice din. Alice Arellano Rosario, taga UK to, nilagyan na ng Arellano. Ito yung sila po yung magandang asawa ni Kuya Arnel ng UK, London. Yan. Ganon din kay Marilu Mercado, Flores Mercado from Toronto, Canada. Madaling araw sa Toronto. Hello sa inyo. Kay Mary Grace, pagpalain pa kayo ng Panginoon. At ngayon po, ay nandun na tayo sa pinakahuling series natin ng One Thing, isang bagay. At ito po ay kukunin natin sa buhay po ni Apostol Pablo na siyang sumulat po ng ating text ngayong hapon mula po sa Filipos 3:13-14. Ito po ang sabi ng 3:13-14 ng Filipos. Can you please open your Bible with us? Sabay-sabay tayo. Just get your Bible muna. Philippians chapter 3 verse 13-14. At sabay-sabay po tayo magbasa. Napakasarap ng magkakapatid ay sabay-sabay na nagbabasa ng kanyang aklat. Salamat sa Lord. Yan, si Jem D. Hello, Jem D. Yan, siguro nasa work pa ba kayo o nasa bahay na, Brenda? At wala ata ngayon si Kuya Boyet, baka nag-church, Riley Autumn Harmony. Ang gandang pangalan naman ito, Riley
autumn harmony. Okay? Nabuklat niyo po ba ang Bible niyo sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14? Kung hindi pa, pakibuklat pa. Babati pa ako ng isa. At syempre, hindi tayo pwede mag-umpisa nang hindi natin nababati ang buong kapitbahay sa Angono, Rizal. Diyan po sa buhay ni Ate Jocelyn Gabriles, si Betner. Tamang-tama ka sa Hoxon family, Gabriles family, Tolentino family, at syempre po sa aking mga kapitbahay na sina Ate Zenny Flor, Mina Ferrer. At mga kapitbahay, kumusta kayong lahat dyan? Isama niyo po kami sa panalangin para sa aking, merong karamdaman. I-text mo sa akin ha, kasi may mga nananalangin. Ate Jocelyn Gabriles, si Betner. Text mo sa akin specific. Ano ang karamdaman mo? Yan. Tapos, ipapasa po natin. Meron tayong mga nananalangin galing sa Pangasinan Eagles Network at nakakatuwa. At palakpakan natin sila. Yan po, mga nag-volunteer para mag-pray sa mga prayer request natin. At, of course, private po yun. Sikreto lang yun. Ano? At hindi naman namin i-announce yun for the benefit naman ng bawat isa to keep the sanctity and the privacy of the person. Ano po? Kuya Dari Loresco, kumusta na po? Magandang hapon po sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo because ang pag-asa lang ay nasa Panginoon at kung wala ang Diyos ay baka wala na tayong pag-asa. Ano po? Kuya Dari, I understand what you are undergoing right now. Ano po? Ganon din kay Edna Catley Pinlac. Good afternoon, Edna. Yan, watching also Kuya Arnel Rimpilio. Magandang hapon po. Yan, uulitin ko sa iyo ha, Jocelyn ng Angono, no? Jocelyn Gabriles Betner, i-PM nyo po ako para maipasa po natin at mapag-pray po natin ang inyong karamdaman. At kumusta na lahat dyan sa mga kapitbahay nyo sa Angono, Rizal, rahan-rahan lamang at baka masursor, ano? Pwede na tayo magbuklat siguro ng Bible. Philippians chapter 3 verse 13. Junel, katatapos lang sa Bible study. Lampas-lampas langit yan. Ano? Malapit na sa langit ha. Yan. Thank you, Idel. Yan. Idel Abiner Di Pedro. Magandang hapon. Taga saan ka nga, Idel? Batangas City ba, Idel? Yan. Sorry po na gusto kong malaman kung mga taga saan kayo. Yan. Okay, basa po. 3:13 Pilipos. Sulat po ng Apostol Pablo. Yan, nakakulong po siya rito ha. Okay, paalala, nakakulong siya habang sinusulat niya ang aklat na ito, ang sulat na ito para sa mga taga Pilipos. Yan, yes, Ate Yoli, Nambigan, kapi-kapi rin tayo, ano? Alam mo, coffee is life. Hindi, Jesus is life. Ayan. Shout out ulit tayo, coming from Kuya Dari Loresco, Jose Vargas, Jenny Caraulia. Kaibigan niyo po pala si Jenny Caraulia Fernandez, Romulo Carbonel, Joel Zamora Rael, Artemio Aban, Jojo Tamayo, and Wilma Revilla Mauricio. Hello, Ate Erlinda Miranda, ang magandang kaibigan ni Francis Latoha. Ayan, magandang hapon, Ate Erlinda Lumiwan Velasco. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, look at your Bible right now. Ito ang sabi niya, Philippians chapter 3, verse 13. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang lahat ng mga bagay na ito. Iyon. Hindi ko sinasabing okay na ako. Iyon. Ha? Lani Soria, magandang hapon. Ayan. Nanay Luding is watching from Maribeles, Bataan. Hello, Nanay Luding. Ang magandang nanay. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Maribeles, Bataan. Lolita Kawili also. Yan, ulit. Pilipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko ng mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. Pakisabi nga, nililimot ang nakaraan. Yan. Arth Jane Asuncion coming from Jens Bravo ng Bayambang. Jerry Duot is also watching. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko ng mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. Sabi mo sa katabi mo dyan, limutin mo na ang tapos na. Sige, sabi mo dyan, lilimutin ko na ang tapos na. Ate, nanay, Malu, Abuet. Yan. Nililimot ang nakaraan. Yan. Lolo
Miling, Uncle Lambo, at sa asawa ko na mabait, talaga naman si Ma'am Reyna Litaranco, teacher po natin niya sa Asigan. Talagang mabait na mabait. Dagdagan pa natin ng isa pang mabait. Willie Serrano, guwapo. Yan, Dorenza Mabalato, pabalato naman, Dorenza, yan. Sulat nyo, nililimot ko ang nakaraan. Lahat limutin nyo nakaraan. Kung meron tayong tatandaan sa nakaraan, ito ay may na tayo'y natutunan. Tama? Okay. Nililimot ko ang nakaraan. Ang tapos na. Okay? Malinaw to Malinaw. Si Paul ang nagsabi, natupad ko ng mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. Yes, Ate Lolita Kawili, good afternoon. John Philip Ubero, Evangelista ng Pampanga. Yan, nililimot ko ngayon ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako ngayon tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang buhay na hahantong sa langit. Woo! Tama yan. Past is past. Tapos na Wala nang sisihan. Tapos na. Hindi nyo na kayang ibalik ang nakaraan. Tapos na. Hindi kayo nag-iisa. Maging si Pablo, ayan din ang kanyang ginagawa. Therefore, the title of our message for today is One Thing I Do. Isang bagay lang ang ginagawa ko. At anong ginagawa niya? Isang bagay lang ang kanyang ginagawa. At anong isang bagay ang kanyang ginagawa? Nililimot ang nakaraan. Basahin ko sa English para malinaw. Philippians chapter 3. Ulitin natin. Ganito ang pagbubulay. Samahan niyo ako. Hello, Lani Soria. Inaabangan kita kanina. Ay, si Lani ito. Si Lani pala ito. At saka si Willie. Maribeli. Sakala ko si Lenny. Si Lani, hello. Sorry, Lani. Kala ko si Lenny ka. Kaya kita sasabihin ko sana, inaabangan kita. Kumusta na kayo dyan, Nanay? Hello po, Nanay Ludes. Yan. Kumusta na dyan? Si Narumel, si Ace. Nandiyan ba si Ace? Kumusta na sa inyong lahat dyan? Miss na namin kayo. Yun, maganda yung sinabi mo, Judith Labarias Caranto. Focus on the future kasama ang Diyos. Wow! Kukunin natin yan. Gets mo, ha? Yan. Kung meron daw tayong isang bagay na gagawin, ulitin ko. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13. Alam niyo, tuwan-tuwa ako. Wala kayong kasawa-sawa kay Pastor Bubot. Tingnan niya, 3:13. Mga kapatid, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. What was the one thing he is doing? One thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Woo! Sarap naman, ano? Sabi niya, isang bagay ang aking ginagawa sa ngayon, nililimot ko ang nakaraan, at patuloy kong inaabot ang hinaharap sa mga bagay na nasa aking harapan, sapagkat naroon, ay pinagsisikapan ko palapit doon sa gantimpala ng Panginoon, papuntang kalangitan na matatagpuan sa Panginoong Jesus. Woo! Yan. Aba naman si Junel, lambola pa. You're so pogi kasi, Pastor. Kaya hindi kayo nagsasawa. Yes, pogi talaga. Presence of God inside. Thank you, Junel, sa pambubola. Then, alam ko, intindihan mo ako, ano. Ganyan lang po si Pastor Bubot. Jubailin, Directorate Chalar ng Kuwait. Kumusta ka na dyan, ading? Yan, pagpalain ka pa ng Panginoon, ano. Faith Lock sa ababaw ng Bunuan, J. Loves. Magandang hapon. Salamat, ano. Kuya Alex Abwid, nasa si Nanay Malu. Ganon din kay Ricardo Estacio Zambrana. Good afternoon. And if you have time, paki-share. Sabayan nyo na ng share, ano. So, for the past
1 week, ay tinatalakay natin yung mga bagay na one thing, isang bagay. Of course, lagi ko sinasabi, yung one ay si Jesus, At merong isang bagay na ginagawa si Pablo. Ang isang bagay na ginagawa, it's a continuous process. Let me remind you, it's a continuous process. Forgetting what is behind is a continuous process. It is always present participle. Okay? Present participle yan. Okay, so paulit-ulit na nililimot mo yung nakaraan kasi walang trabaho ang demonyo kung hindi ipaalala ang iyong nakaraan. Bakit? Ang iyong nakaraan kasi punong-puno ng pagtuturo, punong-puno ng kapaitan, ng galit, ng inis, ng hindi pagkakaunawaan. Kung kaya yun lagi ang sinasaksak ng demonyo sa isip natin. So the first point is forget the past. Jumamoy. Ang ganda na pangalan mo, sir. Jumamoy. Watching from Davao, sa bayan ng ating mahal na Pangulong Duterte. God bless you, Jumamoy. Kaya di kami nagsasawang makinig sa iyo, Pastor. Marami kaming natututunan sa iyo at sinasabuhay namin mag-asawa. Praise God at patuloy tayong kalimutan ng nakaraan. Amen. Sabi nga ng isa, past is past, Kasi trabaho nga naman talaga ng demonyo ay magpaalala. And do you believe that the writer, the Apostle Paul, thank you Ate Art Jane Asuncion daw for watching. So it's Zang Glutz din is watching with us. Alam niyo po ba na ang sumulat ay nakakulong? Siguro ang dami ding samaan ng loob ni Pablo sa kanyang nakaraan. Ang dami. Kasi you can just imagine, he was there, he was accused of something na kalaban niya, mga relihiyosong tao, kaya siya nakulong because he only loved one person, the person of our Lord and Savior Jesus Christ. So nandun siya, bago pa nga siya mapunta doon bago pa nga siya makakulong sa Roma, sinabihan na siya na ikaw ay makukulong. Ikaw ay makukulong at diyan ka na rin mamamatay. And I would like to say thank you kay John Filipo Vero Evangelista for straight consecutive, 50 stars. 8 weeks niya nang ginagawa. Nagpapadala sa Pangasinan Eagles ng stars, So thank you very much, John Filipo Vero Evangelista. Anihin mo ng pagpapala, ha? Kuya Tom Taranco ng Asingan din ito. Mga kwanto mga taga-Asingan, Taranco family, So salamat po sa inyo. And so I would like to tell you that the person writing this message is someone who is inside a jail in Rome, and he was writing this letter to the Philippian church, which he established, na siya po ang nag-umpisa ng Philippian church, kung kaya pinapaalalahanan yung mga tao doon na kung meron kayong gagawin, kalimutan nyo na yung nakaraan. Kasi siyempre, hindi mo maaalis yan sumamaan loob mo. Everyone naman, lahat tayo, ay talagang hindi nagkakaintindihan. Kasi may damdamin tayo Kinakapitalize po yan ng kalaban. Kinakapitalize yan ni Taning upang hindi ka makausad. Kasi pag iniisip mo, hello, Dorenza Mabalato, thank you for the 45 stars for Pangasinan Eagles. Yan, first time, Dorenza, Pastor Bubut po. Ivy Santos Caparas is also watching with us. So, ang trabaho talaga ng demonyo ay ipaalala sa iyo yung nakaraan. At hindi naman talaga maalis na masaktan ka. Ang pinakamasakit na masaktan ay yung kung sino pa yung malapit sa iyo Yun ang masakit. Kaya yun ang ginagawa niya. Sabi nga ni Jesus, di ba? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Anong trabaho ng demonyo? Alam natin ito, but sometimes kinakain tayo ng emosyon at damdamin natin. It's so easy to say, forget the past, di ba, Ate Rita? Pero si Paul is always telling us na halimbawa, naalala mo yung taong nakasakit sa'yo o yung pinaiikutan ka ng mga salitang naalala mo na sinabi ng taong yun, ay parang napapatigil ka na. At ayaw mo na makipagkita sa taong yun, ayaw mo nang harapin. Sinong nanalo? Yan demonyo, The past only harms us. Thank you po, Ate Cynthia, for your wall na sinulat sa wall mo. Distracts our step to. Yes. Pero alam nyo ba, tayong lahat na naririto, yan ang ginagamit ng demonyo. It's so easy to quote this and quote that, and I have been with that, and no one is exempted with that. Di ba, Ate Yuli de la Cruz ng Bigan?
Walang exempted dito. Kaya nga sabi ni Pablo, wala tayong dapat gawin to forget what is behind us, to forget what is past. You know what? The best thing, sabi lagi ko po sinasabi sa inyo, paano makakalimutan ng isang bagay na nakasakit sa iyo at alam mong nakalaya ka na? The best thing you can do is, halimbawa, nasaktan ka ng isang tao, ay pinaalala sa iyo lahat yung mga sakit na nararamdaman mo. You pray for that person to bless the person. Yeah. You pray for the person to bless, that God will bless that person. Liamer Estrada Calaksan, good afternoon. If you are blessed, pakishare po ito. Ito matindi kasi lahat tayo masasaktan, and I would like to tell you that it's a practice. Kaya nga sabi ko, present participle ito. Paulit-ulit mong gagawin ito hanggang sa makalaya ka na. There was a time na ganun po nangyari. Hello, Kuya Dominador Ilagas, Pastor Dominador Ilagas ng Guam, at sa kanyang magandang asawa, Pastora Filipinas Ilagas. Good afternoon po sa inyo at good evening na siguro sa inyo dyan. Ano? At si Liamer Estrada Calaksan din ng Dubai at Kalay. Magandang hapon sa iyo, Liamer. Ano? Oh, sige, laban tayo, Liamer, ha? Life testimony ko po yan, Pastor. Salamat sa Diyos. Tingnan mo, pinalaya ka. I would like to tell you this. Sabi ulitin ko to. Ito po ulitin ko sa inyo. At kunin nyo ang logic nito. Kunin nyo yung epekto nito. Kunin nyo yung aral dito. Kapag ang isang tao ay may sama ng loob o nasaktan at hindi niya paulit-ulit niya naaalala yung sakit na ginawa ng taong yun o ng sitwasyon na yun, sa kanyang isip, si Satanas yun, ha? Si Satanas yun, he's capitalizing on that, at nagagalit ka, ayaw makipagkita sa taong yun, talagang inis na inis ka. Alam mo ang taong yan, ganito yun eh. Pag gusto mong bumawi, hindi mo siya mapatawad because it hurts you so much. And I understand you, Rosalie Lumboy Kalamba, hello po, magandang hapon. I understand you, Nanay Rebecca Zara ng Marunong. I understand you kasi lahat naman tayo, in some way or another, tayo po'y nasaktan o tayo nakasakit. Whichever way, at hindi mo patawad yung tao at paulit-ulit na nangingit-ngit ka, hindi mo nakikita yung tao. Although you're praying for the benefit of that person, pero bumabalik-balik, turuan ko kayo, ha? Kasi ang po nito, ang description nito ay ganito eh. Paggalit ka sa taong yun, di mo patawad, parang ikaw ang uminom ng lason. Ikaw ang uminom ng lason at inaabangan mong siya ang mamatay. Pero ikaw pala uminom ng lason. Ikaw ang hindi makamove on. Hindi mo alam kung naka-move on na yan or what. It happened to me also. Sabi ko, Lord, kapag okay na yung heart ko, I pray for the person, I prayed for that person. Kapag okay na yung heart ko, Lord, pakita mo naman sa akin na okay na ako. And so one day, ay nakita ko yung person na yun. And so I was willing to make amends, makipaglapitan siya. At naramdaman ko yung heart ko na wala naman na akong sama ng loob or what, or anything, bitterness or what, or anger. So I am willing. Pero alam niyo po yung tao, hindi naman siya gusto makipag-usap sa akin. And so, na-release ako sa sariling yun. Parang, ang isang taong di marunong kasi magpatawad ay, yun na nga, uminom ng laso, na inabangan mo yung mamatay, yung nakasama sa iyo ng loob, or nakasakit sa iyo, pero ikaw pala uminom ng lason, and then you cannot move on. So, forget the things forget the past. Kung meron tayong aalalahanin sa nakaraan, ito ay yung may natutunan tayo. You can only look at the past if you have learned something. But, you cannot live in the past. Tagalogin natin. Pwede mong balikan ang nakaraan kung may natutunan ka. Angelo Cachero. Good afternoon, sir. Ulitin ko. Pwede mong balikan ang nakaraan kung may natutunan ka. Pero, hindi ka pwedeng mamuhay sa nakaraan. You cannot live in the past. Si Paul ay ulyanin. At dapat tayong lahat ay maging ulyanin. Kapag
yung nakaraan na nakasakit sa atin ay naalala natin. Dapat hingin natin ang pagiging ulyanin sa Panginoon at makalimutan na natin yung sitwasyon, makalimutan na natin yung mga sakit so that we can move on. Huwag mo nga hayaan na ang dyablo ay kunin yung iyong galak. Sabi niya, the devil come to steal, nakawin. Nakawin, to steal, patayin yung relasyon mo sa Diyos. Ano? Patayin ang relasyon mo sa Diyos. At huwag mo nga hayaan na to kill, patayin yung relasyon mo sa Diyos. To steal, nakawin yung joy sa'yo. To come, to steal, to kill, and to destroy. Sirain ang relasyon mo sa ibang tao. Huwag mo nga hayain yun. At nandito na nga si Attorney Promdi. Oo, alam mo, halatang-halata ako sa'yo. Thank you for the past mistakes, sabi ni Attorney Promdi, ano? They paved the way for what I am today. Yes, kung meron kang aalalahanin sa nakaraan, may natutunan ka. Kaya dapat mo rin pasalamatan na nakaraan. Yung mga sama ng loob, yung mga nangyaring hindi maganda, pasalamatan mo pa rin. But look at it as you learn something from your past. Are you still there? Amen? Jocelyn Gabriel si Bettner? Kung meron tayong maalalahanin yun, yung may natutunan tayo. Yes, John chapter 10, verse 10. I have come that you might have life. And sabi ng, and enjoy it. Alam mo, yung demonyo ganito yan eh. Para kang, for example, masarap na ulam eh. Sabi ko nga sa wife ko, inihaw na bangos. One of the best sa Pangasinan. Ano? Inihaw na bangos, tapos may bagoong, na may sili, na may kalamansi, at mayroong mainit na mabangong kanin. Wow! Example ko to ha. At pagkatapos, enjoy na enjoy ka. Enjoy na enjoy ka. Nandiyan yung bagoong, bunuan bangus, ano? Nandiyan yung bagoong. Nagaling kay Ninang Susan. Yan, nanonood eh. Galing kay Ninang Susan at may kalamansi at sili at mainit na kanin na ang bango. And you prayed. And you prayed something like this. Lord, thank you po sa pagkain na ito. At pinasasalamatan ko ang pagkain na ito in Jesus' name. Amen. Pagmulat mo nandun yung pusa. Hello, nandun yung pusa. At itinakbo yung bangus mo. O nandun yung pusa na gusto nang kunin yung bangus mo. Ano sasabihin mo sa pusa? Sige na, kainin mo yung bangus, kainin mo lang, ganon. Hello? Di ba? Makapailul daw, sabi natin, Virgie. Di ba? Hindi, bubugawin mo yung pusa, right? Bubugawin mo, right? Oh, ganon din ang past. The past will always visit you. He will steal your joy. He will kill your relationship with God. And He will destroy fellowship with your loved ones. Oh, syempre tama si Attorney Promdi, sabi, buenas kan pusaka. Diba, idagdag mo, itataboy mo siya, right? Itataboy mo. The same goes with the past. The same goes with the past. Thank you, Liamir. Kung di nangyari ang nakaraan, hindi ako makaka-abroad. Pero dahil doon, marami akong natutunan. Sabi ni Liamir, tingnan nyo nga yan, Ate Alice Rosario ng Bunuan. Magandang hapon po. Pakishare nyo ito. Maganda to eh. Tingnan nyo, nandun pa lang tayo sa past. Kasi, hindi pwedeng pagharian tayo na nakaraan. Kaya nakakatuwa, kaya ang pinaka-the best po, meron kayong family devotion, meron kayong prayer life, meron kayong devotion, kasi it is the time for the Holy Spirit to remind you of your future. Diba? Para ipaalala sa iyo yung prayer time mo, kasi ilalayo ka talaga ng demonyo eh. Buti na lamang, maraming nakasubaybay po sa atin na i-share ang live streaming, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan, at sila po ay lumago sa Panginoon, bunga ng natututunan nila. Kasi si Pablo po, hindi one time, big time na nakalimutan niya natin. It's a process. It's a process of teaching yourself and learning from the past, forgetting everything. Kasi paulit-ulit yan. Alam nga naman, nandyan na yung pusa. Oo nga, sige lang, kunin mo yan. Kunin mo yung masarap kong ulam. No. Itagdag mo, itataboy mo. The same goes with the hurt. The same goes with the negative things happened in the past. Itataboy mo siya. In Jesus' name.
Kasi kung titignan niyo yung 3:14, ang sabi niya ay, babasahin ko po, 3:14 ng Philippians, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. You know what? Paano siya nakakapagpatuloy? Kinalilimutan niya, itinataboy niya yung pusa. Hello? Sabi mo sa katabi mo, itaboy mo ang pusa. Amen. Para sa iyo yung masarap na bangos. If you are a Pangasinense, alam niyo sinasabi ko. Ang sarap nun, gaganunin mo pa yung kamay mo. Pagmulat mo, may nauuna na sa'yo. And then, sige lang muning. Kainin mo. And most of us, ganun po ang ginagawa. Yes, it steals our joy, Cynthia. Diba? Sige lang muning. O, tingnan mo si Atty. Promdi, kung kayo po may mga pangangailangang legal, at may mga question kayo, meron tayong Atty. Promdi. Yan, anak po natin yan, attorney na ngayon na nakasama natin sa Yupang, She's in Makati right now, I think, pero matutulungan po niya tayo sa mga counseling, counseling, kung anong nararapat gawin, mga legal matters. Erica Solis Rosario, good afternoon. Jojo Tamayo, at magandang hapon po sa inyo. Salamat sa Lord. Alam nga naman yung puso, sige, kainin mo na kayo. But many Christians, papaulit-ulit sila sa nakaraan. Kapatid, itaboy mo si Muning. Itaboy mo na si Muning. Hello? O, diba, Ate Malu? Itaboy si Muning. 2. So, pag pinaglalaroan ka na nakaraan mo at nararamdaman mong masama ang loob mo, Isagani Honrado Serralde, thank you very much for the 45 stars. Pinaglalaroan ka ng nakaraan mo at hindi ka taboy mo na si Muning. Hello? Pakisabi nga, itaboy si Muning. Magandang example, right? He came to steal. Nanakawin niya isda mo. Ang sarap nun. He came to steal your joy. He will come to destroy and kill your relationship with God. Mapapalayo ka sa Lord. Bakit? Mas binubulay mo yung hapdi, yung negative, kaysa ibulayin mo yung hinaharap. Yes, sulat nyo, itaboy si Muning. Yan, itaboy na natin si Muning. Pinaglalaroan tayo ni Muning Hello? Hello? GBT Honey Grace? Sige, sulat, itaboy si Muning. Sa lahat ng gustong makalimot sa nakaraan, itaboy si Muning. Nandiyan ka ba, Lani Soria? We have to move on. Yan, itaboy si Muning. Roslyn Lariosa Garcia. Yes, itaboy yan. Kuya Alex, itaboy si Muning. Yes, thank you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yes, Ate Virgie. At pakishare-share po. And next, una, forget the past. Next is face the future. You face the future. Hello? Straining toward what is ahead. Ibig sabihin is training yung malapit ka na sa finish line na inuubos mo na yung buong lakas mo. Jens, bravo, itaboy si Muning. At talaga ibigay mo na yung the best mo. Yung pinakamalakas mong lakas. Kasi malapit na si Lord. Hello? Malapit na. Meling Roy Cabrera, hello po. Malapit na si Lord. Liberty Gragasin. So, bigay mo na yung the best mo. Taboy mo si Muning. Kumbaga sa hoy, alis ka dyan. Akin to. Hello, akin to. Para sa akin to. Huwag mo ipagkakatiwala ni na Marie Alim Riolada, Colibeng, Baguio Transient House ng Baguio City. Yung bangos, pambira, sarap niyan. Di ba, beshi ng Hong Kong? Sarap ng bangos na may bagoong na kalamansi with sili. Wow, ang mahal pa naman ng sili ngayon. Kumusta na kay Vic Riolada, ha? Yan, kumusta na kayo sa DOJ Baguio? Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Baguio City. Sige, taboy yan si Muning dahil yung bangus na yan, the best yan. Hello? Nanay Josephine, oh, praise God, nagkailaw na kayo. Oo nga. Inilagay po yun sa St. Pelco na mawawala talaga ang malasikin ng ilaw. Hanggang mga tarong po Oo, inilagay po sa Facebook. Ayan. Itaboy si Muning. And we have to move on. Anong gagawin mo sa bangos? Nung
Itinaboy mo na si Muning, mamasdan mo na ng bahay. Hindi para sa'yo yan, Ate Norma Baluto, Madamba. Amen, sabi niya. Face the future is training toward what is ahead. You know what? Napakaganda ng kinabukasan. Napakaganda ng kinabukasan kapag nanggaling ka sa isang pagkakamali o isang pagkakatuto. Alam mo na eh. Naglalaway po ako, Pastor. Itataboy ko si Muning. Amen. Napakasarap pag naitaboy mo si Muning, solong-solo mo yan. Kaya bigay mo yung the best mo. Are you still there? Ibigay mo yung the best mo. Kasi sabi, training toward what is the ahead. Ang picture na sinusulat dito ni Paul na nakakulong ay yung bang isang runner na kitang-kita niya na yung finish line, matatapos niya yung finish line? Oh, ayaw mo nun. Ang dami na ng pinagsamahan natin ng Panginoon. Ang dami na. Sabi ko nga kanina doon sa service namin, marami ka ng prayer request na tinugon ng Panginoon at marami pa siyang tutugunin. Uy! At marami ka ng labanang na pagtagumpayan kasama si Jesus. At marami pa ka pang labanang mapagsusuungin at mapagtatagumpayang muli. He who began a good work in us, He will fulfill it until the day of His coming in Christ Jesus. Siya na nag-umpisa ng magandang bagay sa buhay mo, sisiguraduhin niya tatapusin mo. Woo! Sisiguraduhin ng Diyos, tatapusin mo kasama si Jesus. Are you still there? Wow! Number 1, forget the past. Face the future. Harapin mo yung kinabukasan. Nandiyan ba kayo? Harapin natin. Alam nyo, itong COVID ay nakakapanibago. Ano? Nakakapanibago ang COVID, pero tandaan natin, ang tawag dito yung new normal. Alam nyo ba yung new normal? Yung para siyang isang pasyente na inoperahan. Halimbawa, tinanggalan ng bato o kaya inayos ang puso. Ano? Sabi ni Ate Virgie, magkalot kami bangus after ng live stream, panduman.Ag-quit dan si Muning. Dapat lang. Ag-iit day Muning. Ha? Kuya Lino. Nancy Maningding. Hello. Amen. Alam niyo ba itong new normal? Ano? Let me explain this to you first. How to face our future with COVID-19. Ano? How to face it. Alam niyo ba yung isang nagpa-opera at maninibago yan eh. Ano, parang isa siyang heart patient na inayos yung puso niya. Siyempre, major surgery. Hindi siya pwedeng bumalik agad sa normal niyang gawain. Same goes with COVID. Hindi tayo pwedeng makakilos ng dati nating kilos. But, let us not complain. Huwag tayong magko-complain. At asahan mo na hindi ganun kadali ang pagbabalik natin sa normal. Ang tawag nga sa ating new normal kasi you have to. Kahit na nga nabakunahan na-vaccinate na siya, kailangan pang magsuot ng mask. May social distance at may protocol na hand washing. So ang tawag dyan ay new normal. Ano? Na kung saan normal pa rin pero may bagong mga ginagawa tayo na hindi natin dati nagagawa natin na ngayon hindi na natin nagagawa. What we call that is new normal. Ano? Yan. Kaya nga pati pagpunta sa church, ibang klase ngayon. Kaya nga meron tayong live streaming to give way to every one of us who's hungry and tired and thirsty for God. Yung mga kayo po na nandyan na nanonood, ano? Na kung saan nauuhaw. Kaya nga tayo po nagsisikap na magkaroon ng live streaming. At alam ko marami sa inyo. Tingnan mo nga ito si Nanay Josephine Hines. Talagang asar na asar yan. Kasi nag-brown out pero nakahabol and praise God. Hello? So instead of reacting, pag sinabing react, it's negative, mag-respond kayo. Ano dapat natin gawin? Yan.
Ano bang kailangan natin para makapagpatuloy tayo? Tandaan niyo ito, sasabihin ko. God is not through with us. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? God is not through with us. In fact, He has more for us. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Sa katotohanan, marami pa siyang nakalaan ng magagandang bangus, magagandang buhay para sa atin. As long as we live, we will give glory to God. Hello, Roma Grande ng Moncada Tarlac. As long as we live, let us see to it that we will always give thank you sa God. Our past is past, and let us focus on the future. Let us face the future with the hope that God will do great things for us. Kasi minsan tinitingnan mo lang yung negatibo. Yung anak mo may sakit, negative yun. Sino ba naman may gusto nung may anak niya, may sakit? Pero you are learning something from that. Yes, hindi pa tapos si Lord sa atin. Amen? Hindi pa tapos. And as long as we live, we continue to pray, we continue to do good. Instead of reacting, we respond. And if something nagkamali tayo, then say sorry and learn again. A person should be a great learner. Sabi ko nga, the more mistakes, the more learning process. Hello, Idel. Hello, magandang hapon. Ang best friend ni Ate Virgie Rosario Kawil. The more mistakes, the more learning. God will not allow those temptations and tests and mistakes para pahirapan tayo, kundi para matuto tayo. Amen? So number 1 is forget the past, face the future, and lastly, focus on God. We will just focus on the Lord. Ano po? Sabi ni Pablo sa kanyang verse 14, Philippians chapter 3, I press on towards the goal. Talagang malapit na ako, sabi niya, upang kamtan ko na. Yung kwento ko nga sa inyo, na akala ko, handa na pala akong umuwi sa Panginoon. Pero nung tumaas ang BP ko, sabi ko, Lord, teka muna. Gamitin mo pa ako hanggat kinakailangan. At Lord, ayoko naman na mawala ako rito sa mundong ito ng ganitong pagkakataon. Sana naman ay matupad yung, yes, itaboy si Muning, Ate Rita. Sana naman ay matupad yung pangarap ko na nakapikit ako na what I mean to say is very resting na natulog lang, tapos nandun na pala kay Lord. Yun yung mga pangarap mo sa buhay. Pwede namang hilingin, di ba? Mary Vic Alacar ng Lebanon, di ba? Pwede namang hilingin, Lord. Mary Vic, ganito na lang ko, life ko na. Pag pauwi mo na ako sa kingdom mo, pipikit na lang ako. Tapos pagmulat ko, nandyan na ako sa harapan mo. Pwede naman yun, di ba? Lalo na po sa akin na medyo nagkakaedad na. Ganun pala pag may edad na. Kasi 61 na po ako, any sakit ng katawan, pakiramdam ko, ito na ata yung oras ko. Let us focus on God and let us be sure na nagagawa natin yung, ito ang sabi ng isang manunod, dream as if you will never die, and forgive and understand people and hope as if you will die today. Ulitin ko yan, ha? Dream as if, mangarap ka na parang hindi ka mamatay. Gumawa ka ng mabuti. Magpatawad, kalimutan na nakaraan, at umasa. At magpatawad sa kapwa na parang bang huling hininga mo na ngayon. Are you still there? Melba Monje Garcia, thank you very much. So, as I end up today, the one thing I do, ni Paul, isang bagay ang ginagawa ko, forgetting what is behind, facing the future, and focusing on God, ay may tatanungin ako. May tatanungin ako sa inyo. Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo na kailangan mo ng hintuan? Na hindi nakaka-bless sa Lord? Ano ba yung mga bagay na hindi mo ginagawa na dapat mong gawin? Yan. At ano yung isang bagay na kapag ginawa mo ay malaking tulong sa iyong personal na pamumuhay espiritual? Ano yung mga bagay na kung gagawin mo ay malaking tulong sa inyong mag-asawa? Ano yung isang bagay na kung gagawin mo ay makakatulong ito sa relasyon ninyo sa pamilya?
sa inyong trabaho, sa inyo bilang anak, asawa, kapatid. Ano yung bagay na kung gagawin mo, ay malaking tulong ito sa iyo? Ulitin ko po yung mga tanong. Ano yung isang bagay na ginagawa mo na kailangan mo ng hintuan? Amen? Ano yung isang bagay na kailangan wag mo nang gawin? Ano yung isang bagay na hindi mo ginagawa pero dapat mo siyang gawin? Ito po mga tanong na ito is very personal. I do not know you, but you should be doing this to focus on God. Kasi sabi niya it's high call na malapit na tayo sa tantimpala ng Panginoon. Kaya siguro kaya hindi pa tayo kinukuha, umuwi sa Panginoon, meron pa tayong isang bagay na dapat gawin. Ano yung isang bagay na dapat mong gawin na siya makakatulong sa iyo personal, spiritual, sa iyong buhay may asawa, sa iyong buhay may anak, sa iyong pakikipagrelasyon, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kaibigan, sa Facebook. Ano yung mga bagay, isang bagay na kapag ginawa mo ay malaking tulong ito sa iyo? Ano din yung isang bagay na hindi mo ginagawa na dapat mong gawin? At huli sa lahat, ano yung isang bagay? Isa lang. Ano yung isang bagay na ginagawa mo na kailangan mo ng hintuan? It's a great question for all of us to awaken us, to tell us, to evaluate us. Because we are all people of God if you believe in the Lord Jesus Christ. You forget the past. You face the future and you focus on God for one thing. One thing that you should do. One thing you do that you should do to improve yourself personally, spiritually, sa presensya ng Diyos. Amen? If you want these sermon notes, napakaiksi, I can give you one. I-PM nyo lang ako. Ano po? At salamat sa Panginoon at tayo po'y magkakasama. We do not own our life. Kaya nga sabi ng Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we might gain a heart of wisdom. Let us always have this mindset na, I will always try my best each day. What is the one thing you do that you need to stop doing? What is the one thing that you are not doing that you should be doing? And what is the one thing that, if you did it, would help you personally, spiritually, in your marriage, in your relationship with other people, in your Facebook friends, in your family, in your job, in your career? So it's a great question for all of us, and let us face the future with God. Malapit na tayo Tayong lahat, we do not own our life. Let us always consider that each day is Philippians 3:13 is training toward what is ahead of us, to the prize that God had called for us. Palapit ng palapit sa Kanya. Itong lahat ng ito ay practice lang. Practice lang ito. Kung kaya, let us open our eyes. Let us forget the past. Kung meron tayong alalahanin sa nakaraan, ito ay may natutunan tayo. At lagi natin titingnan ng kinabukasan. Kasi mahirap umusad sa kinabukasan kung hindi mo na itataboy si Muning. Itaboy mo si Muning. Isa lang naman ang nagpapaalala sa atin sa nakaraan. Si Satanas. Kaya itaboy si Muning. Kainin mo ang mainit na bangus na may sawsawang bagoong at kalamansi na may sili. Wow! Wow! Hallelujah! And so, salamat po sa inyo. Nakasama ko kayo sa loob ng isang linggo na ang topic natin ay one thing. Una po sa buhay ni Martha at ni Mary na isa lang daw ang kailangan. At ito ay yung focus natin na anumang bagay yung ginagawa natin, let us see to it that we are giving glory to God. Hello? Number 2, yung bulag. Sabi niya, isang bagay lang ang alam ko. Dati akong makasalanan, dati akong bulag.
Pero ngayon ako nakakita. Let us be a testimony of how good God is in our life. One thing we should know, that once we were all blind, we were all sinners. But when Jesus came to our life, He changed our life. We have a story to tell. We are a testimony. Be not ashamed to share. In Facebook, in your job, in your family, in your work, and everything you do. Binago tayo ng Panginoon. You have a story to tell. You are a testimony of Jesus. You are the light of the world. A city set on a hill. Nakikita ng tao ikaw. Roslyn Lariosa Garcia. And number 3, yung rich young ruler na kung saan isang bagay na lang, one thing is needed. Isang hakbang na lang, langit na siya. And God is telling us of our priority. Always remember this, that the number 1 always belongs to God. Seek ye first God's kingdom and His righteousness, being a child of God. You are righteous in the sight, and all the things that you are looking for, all the things that you are seeking, all we are seeking, He will give it to us. That is His word. And lastly, yesterday, ang topic natin is about King David. There's only one thing that he desired, being a king. Kulang ang lahat. Kulang ang lahat sa kanyang buhay. Except, he desired only one thing. He's a king, the greatest king of Israel. Jerusalem is named after him. Isa lang ang hinahanap niya sa buhay. Isa lang ang desire niya sa buhay. At ang desire niya sa buhay ay makasama niya ang kanyang mga kapatiran sa bahay-sambahan. See you again tomorrow. By the grace of God. See you again tomorrow. At magpanalanginan tayo sa mga may prayer request. You can chat me and I will sa messenger at ipapasa ko po sa ating mga warriors. In fact, I am planning na magkaroon tayo ng sarili natin GC ng mga nagpray-pray lang. So sa mga gusto pang mag-pray, sabihin nyo sa akin at gagawa tayo ng GC ng prayer warriors ng Pangasinan Eagles. Hanggat wala pa po tayo, hanggat naka-lockdown tayo, let us pray for one another. Salamat po sa Panginoon. At sa mga nagpray-prayer po, nakasama ko, please, huwag nyo nang ikalat kung kani-kanino kasi very private po itong mga prayer request natin. Kung kaya tayo na lang. At ikaw, ako, at si Lord na lang. Amen? Isagani Honrado Seralde, good afternoon. And as I end up today, shall we pray? Father God in heaven, thank you po sa napakagandang linggo ng hapong pagpapala na pinagkatiwala mo muli kami ng isang araw. How we love you, how we adore you, how we lift up your name, Jesus, in the power of your Holy Spirit, Lord. And we give you praise and glory and honor. Sa iyo ko po tinatalaga ang bawat isang mga nakinig, mga nag-share, at lahat na magbubuklat ng aming mga walls ay mabigyan ng pansin ang oras na ito. Mabigyan pansin ang live streaming na ito sa pagbuklat nila. Pahintuin mo sila, hindi lang nila binuksan, kundi may natutunan. Lord, yung anointing ng banal mong Espiritu sa bawat nagsishare at sa bawat walls nila, ay bigyan mo kami ng pagkakataon na ipagmalaki ka, Jesus. Especially yung mga nakaraan namin, forgetting the past, facing the future, and focusing on you, O God. Salamat po, Panginoon. I-bless mo kaming lahat sa kapangyarihan mo, Ama, sa pagmamahal ni Jesus at sa pagsama ng Banal na Espiritu ng may pagmamahal sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all po. See you tomorrow again. 5 to 6 po tayo tomorrow. Tuloy-tuloy tayo. At pag-pray nyo, hindi ko pa alam kung ano ituturo ko tomorrow, ay tiyak naman na kakausapin tayo ng Panginoon. Ha? So, kita-kita tayo. And pray for me also. Sa mga gusto po ng prayer request, you just send me one. At tayo po ay magpapanalangin. See you again tomorrow. Listen to this very well. The Lord is faithful to His people. You are His family. You are His people. In Jesus' name. God bless you all, guys. Amen and amen.